Bakit mo na-try gumamit ng drugs? Siguro nung pinakaunang-una talaga. Di ba nag-call out ka ng UFC? Ano yun? Mahaba pa ba yung bagadang na yun? Bala kong pahabahin eh. Gusto kong may mga ipasok na mga kakaibang story. About kay Enigma, paano mo siya naisip? Bakit umabot sa ganun? Ewan ko eh. Parang siguro sumobra din talaga ako na. Ano, may pinaghuhugutan ka ba dun about sa talent fee? Para alam din ng tao. May pinaghugutan ka ba dun? Dito ko first time ko to. Ayun, yun ang maganda, mga first time. Nakapekto kasi yung dito eh. Yung Mot J Black, di ba Cebu yun? Tapos parang pagkatas nun wala na akong gana. Parang, ang yun na sinira. Welcome back dito sa aking Dayo Podcast at alam kong matagal yun ang nire-request to na ma-guest natin dito sa Dayo Podcast. Walang iba, palakpakan natin. Nico o Akata, palakpakan natin yan. Good morning. Yes, tangina tol, maraming salamat na pagbigyan mo ako ha. Actually, dapat dadayo ako sa inyo. Kaso po sunod-sunod nga yung trabaho ko. Buti na lang, pinagbigyan tayo ng Ignition Auto Works. Maraming salamat. Papairam ng venue kay Sir Jericho at Karen ko sa mga gusto magpaayos ng pakalikot na sasakyan. Dito yan sa Ignition Auto Works sa E. Rodriguez at meron silang Ignition Auto Service Experts sa May Camyas. Yan, punta lang kayo. John, tangina tol, kamusta buhay mo ngayon? Ayun, okay naman ako. Poging-pogi eh. Siyempre, puta, iba aura mo tol, ibang-iba. Ang layo sa stressful na dating ako. Oo po, tiya. Ngayon, sa ano ka ba talaga? Sa Olonga po ka ba talaga since birth? Since birth, Olonga po. Pero nung college, nakabili kami ng bahay sa Dinalupihan, Bataan. So, technically ngayon, nasa Bataan na ako. Tapos, una talaga parang anak ng Olonga po ka. Oo, Tapos Olonga nalipat ka lang. Oo. Tapos, doon ka ba nag-high school? Sa Olonga po, halos lahat, pati college. Tumira lang ako sa Bataan. Actually, hindi ko nga sa ulo yung lugar sa tinitiran ko eh. Oo. Ang alam ko pa rin yung Olonga po. Okay. Ba't ka lumipat ng Bataan? Doon nakabili ng bahay eh. Doon nakapagpatayo. Tapos parang umalis kami ng Olonga po kasi nga ang gulo ng buhay ko doon. Tapos, Paano naging magulo? hindi pa naman ako village boy nung una eh. Oo. Nung bata ako, pa lang, street. Oo. Tapos nung mga college na, doon na kami nakabili ng bahay sa village. Oo. Tapos yun na, doon na yung parang inaasar na ako na galing ka lang sa village. Dahil parang epekto pa rin ba siya ng battle? Hindi naman. Nung bata ako, magulo talaga buhay ko nun. Oo. Talagang puro away. Oo. Tapos nung nandun na ako sa village, syempre wala na yung mga tropa, wala na yung droga. Nandun na ako, mag-isa na lang ako. Parang naging rehab yung bahay na yun. Kaya ka nakulong. Parang, naku-curious ako tol. Ito wag ka sana ma-open. Bakit mo na-try gumamit ng drugs? Ako personally, nasa sirkulo ko ng airpods ko, tulak, namatay na nung kay Digong, tito ko rin, alis na kapalik, pero hindi ko siya tinikman. May sarili akong opinion. Kung ikaw, anong reason mo? Siguro, nung pinakaunang-una talaga, peer pressure yun. Hindi ko talaga makakailan na parang hindi ko kaya pigilan eh. So, unang-una, ADHD na kapag, uy, bago yan, gawin ko yan. So, tingin ko doon nagsimula. Tapos talagang, yung mga ADHD brain, prone siya sa sa addiction. ADHD, ano ba yun? Ano yun? Attention Deficit So, meron ka nun? Hyperactivity Disorder. Na-diagnose ako na gano'n nung bata ako. Yun yung Okay. puro away, puro papansin, gano'n. Minsan tahimik, minsan magulo. So, parang dala din siya ng nature, kaya parang sa mga kasama mo. Hindi, pwede rin sa genes eh. Ang dami kasing pwedeng panggalingan nun. Pwedeng environment eh. Pwedeng nature or nurture eh. Pwedeng ganun eh. Pwedeng kinagisnan o pwedeng yung tatay mo ganun din. Yung mga pinagmulan mo. So, posibleng ganun. Pero, yun nga, pag nasa certain level ka na ng edad at na-realize mo na ganun, nasa'yo. Yung control kung tutuloy mo yung ganung pamumuhay o babaliin mo. Totoo yun. Nandun ako sa point na, yun, generational breaker. So, parang ilang taon ka parang nalulung sa ganun?
Matagal din. Siguro 27 yung masasabi. 27 years old ako nung masasabi ko na nagdesisyon na ako na ayusin, baguhin lahat. Okay. Dahil nandun na yun. Yun yung may anak na ako. Yun yung na-realize ko na, oh shit, di pala ako nabubuhay para sa sarili. Ayun yung sa flip top ka na rin. Yun yung nakabalik. Yun. Oo. Yung pagbabalik ko, dapat maayos yun eh. Mamaya natin pag-usapan niya. Anyway, tumigil ka na. Oo, wala Oo. na. Ano So, na. all clear. Anong naging inspirasyon para tumigil ka? Siyempre, yung anak talaga. Laking bagay, no? Nung kinariga ko na siya na, ewan ko, iba yung pakiramdam eh. Parang, sa akin, ano ba, bibigay ko ba yung buhay na ganito sa anak ko? Anong magiging pamana, no? Ang laking bagay din talaga ng mga anak dahil doon. Ano yung parang mga nagiging worst effect ng droga sa tao? Magkakaroon ka talaga ng delusional na mundo, delusional na makapangyarihan. May kaaway, ganun. Oo, yung mga ganun na. Alam mo yun, parang kang untouchable, yung parang iniisip mo. Oo nga eh. Actually, may kaibigan ako na ganyan, na sobrang dikit ko dati. Ngayon, hindi na kami nag-uusap. Personal na kaibigan ko siya. Tapos, nabalitaan ko, may ganun na. Tapos, nag-iba yung ugali. Na parang, iba talaga. Ako kasi, hindi ko siya natrip. Marijuana. Naging tulak pa ako dati. Tapos, ayun yung parang naging reason kung bakit din parang humapdi ka sa flip top. Siguro na yun. Yung pagbabalik ko kasi, more on, gusto ko mag-perform ng art. Nahaluan lang ng issue eh. Kaya pumangit yung dating. Pero nung bumalik ako, nandun na ako naghahanap na talaga ako ng peace of mind, hindi ako ng gulo. Na pumangit lang talaga yung sitwasyon. Yun nga, yung sinabi, yung alam mo na yun, yung bigla akong pinalis dahil parating ka. Oo. Ayun nga. Yung kasi, pasensya ka na dun ha. Yung nangyari kasi, hindi ko na matandaan kung paano tayo nag-away eh. Ano yun? Yung POV mo, yung POV ko, ano bang, ako tanda ko, kaya ako nagalit sa'yo. Nag-comment ako. Oo, kasi naalala ko to, yung gapo laban ni Lanceta at Lilian, parang, plano talaga namin, kami hindi namin nasabi sa inyo to, plano namin ni Lilian, tara gawa tayo ng scripted na ba? Oo, Naaway. naaway. Ano yun natin si Nico. Kaya mas madalas, lagi kami nagtitrip dati. Gano'n kami kainit. Tapos, nakita ko si Lanceta nun, parang, babariling kita. Gano'n riba. Tapos parang siyempre kami naman, alam mo naman may pagkaiyaking gangster din kami ng mga panahon na yun. Babarilin mo kami, kaya mo ba yan? Tapos, bigla sumenya sa akin si Lanceta nun sa gilid. Gumagano, sige, mamaya sa labas. Tapos, okay. Hanggang sa gano'n nangyari. Tapos, after nun, nung may sakit yung anak ko, yung parang nasa depression din ako nun kasi may battle ako kay Apex, nasa ospital kami na public kung saan yung ospital sa amin, yung Osmond, walang humanity to, literal. Alam na mga tao sa amin yan. Pag public, parang gagawin kang aso dyan eh. Putang ina. Sorry sa words pero marami kami nakaka-experience nun. Tapos ayun, wala akong tulog, battle. Tapos nung pinost ko yun, parang pampalubag loob sa damdamin ko na anak, ganto ganyan. Tapos nag-comment ka nun na, yan, tangina mo, yan, kaya nakakasait anak ko. Sabi ko, putang inang Nico to. Ako, siyempre, laking yung, alam mo na yung hip-hop na walang internet. Sabi ko, tangina mo. Kaya hindi kita mapatawad nun eh. Sabi ko, putang inang Nico. Hindi, ko naman yun, nagkita tayo sa alabang personal kang nag-sorry. Pero ang gusto kong ihingi ng sorry nun, yung sa flip top, dahil ako talaga nagre-request kay Enigma na, boss, parang sino ba ako para guluhin yung flip top? Kasi alam ko sa sarili ko na galit pa ako sa iyo. Pag dumating tayo doon, hindi ko alam kung paano i-approach mo na, Shernan. Parang kung gaganunin, pag ginanon mo ako, tol, gulo talaga. Sabi ko, putang ina, kahit ano ba dampot ko dito. Kaya sabi ko kay boss, adjust na lang. Parang ang naging dating pala sa'yo, tangina, takot ba ako dyan? Hindi ako takot dyan. Parang, iniwas ko na lang din, buti, pinakinggan ako ni Enigma, pero sa side mo, ang bias nun. Ang lungkot nun kasi, pagkatas nun laban man, wala pa akong sasakyan, di ba pandemic nun? Batangas? Hindi pa Batangas. Yung muna, kay Makati. Sir Deo muna yun eh. Oo. Sa barracks nun eh. Wala akong mapuntahan.
Pucha. Naglakad-lakad ako, men. Napunta ako kay Ghetto Gecko ng 1096. Nag-shoot sila ng music video ni Goodies. Oo. So yun, tumambay lang ako doon. Tapos parang lungkot ka na, parang tangino, wala akong magawa. Nanonood ako ng music video na iba. Tsaka pandemic nun. Pandemic. Putang ina mo. Wala commute. Oh. Tsaka ang karakter mo kasi nun, iba eh. Tsaka ayun nga, paano ka napunta sa ganung karakter pala? Yung parang, kasi came from parang binubuli, Nico, Bano, etc. Tapos parang naging trademark mo talaga siya. Biglang pagbalik mo, nag-iba ka ng karakter. Ano yung planado? Hindi. Parang tumugma lang eh. Nung nangyari sa akin, nung naging akata ako, nag-away muna tayo yung timeline eh. Yung nag-away tayo, 3GS, Arma, tas nabuwag yung mga tropa ko, hindi ko na sila nakakasama. Naging mag-isa ako, iniwan ko yung hip-hop, nawala yung word war, nawala lahat. Tas basta ako lang mag-isa nun. Halos lagi ako nasa gubat, bundok, ganun. Tas, ayun, ewan ko, parang nagsusulat pa rin ako, hindi ko siya mapigilan. Tas nung parang after ko na magpakita ulit sa syudad, parang may spoken poetry. Nag-perform ako ng spoken poetry ko na ang pangalan ko lang, Ancorito. Ancorito. Oo, yun Okay. yung unang A, yun yung Ancorito. Ibig sabihin ng ermitanyo. Okay. Na yun. Tapos parang ang sarap pa rin sa feeling. Tapos nakailang spoken word na performance ako. May nahanap yung pakiramdam ko, yung tunog. Yung hip-hop. Tapos parang balik ulit ako ng gubat. Pwede ba sabihin yun? Basta nag-take ako ng kabote. Okay. Kabote ako. Hindi, yung mushroom na nasa lata. yung binili niya sa SM. Nilalagay sa carbonara. Okay. Napanood ko kasi yun kay Super Mario eh. Tapos nung nawala, lumiit ulit. No? Anyway, anong nangyari? Ayun, kumain ako noon. Tapos, yun parang akata. Tapos yung naririnig ko lang yung akata. Ano yun? Naaning na ako. Nasa kuweba ako. Akata. Ano yun? Tapos, naligo ako nun sa sa parang sapa nun. Tapos pag-ahon ko, nandun yung alas tornilyo. Ano yung mga biglang pumapasok sa utak mo? Putang ina. Parang nag-hallucinate ka na. Putang ina. Ang korito, alas tornilyo, baliw yan ah. Tangina. Ano gagawin nun? Ano mga mission ko? Pag-ahon mo, biglang nagkagano. Puta, parang kang born again nun ah. Tapos, babalik na ako nun, may nakausap na akong mga beatmaker, nandiyan sila Ambrocato, mga Samoro Beats. Oo. Yun, nakagawa ko ng mga album eh. Nailabas mo? Oo, nailabas. Okay. Pero syempre, hindi naman talagang marketable yung ganung songs eh. Pero meron. Ting na perform ko siya, ewan ko, may magic. Hindi lang ako yung naging active masyado sa performance, pero may magic na iba yung mga nakakanood, sila alam na nila yun. Parang, ewan ko bakit ganun. Tapos, nagka-pandemic. Yun. Nawala yung performance, nawala yung art. So, parang, di ko alam saan ako nabubuhay. Nag-aaral nga ako para bumalik na ako sa pag-aaral. Nandun yung art, pero nung nagka-pandemic nawala lahat. Tapos, wala na rin akong balak bumalik sana sa battle eh. Anong naging dahilan? Ayun lang, nung pandemic, wala akong outlet. Hindi ako makapaglabas. Kasi doon ko nasimulang na-balance yung parang yung anger ko, yung mga galit ko, yung hatred, na ilalabas ko sa performance art. Diba? Putyang ina nyo, parang yung, kumbaga sa cartoon, sa anime, yung masamang espiritu ng katawan ni Eugene. Doon ilalabas sa kalaban, yung parang yung pinasa ni Jeremiah. Okay. Parang naging therapy sa akin yung pagpe-perform. Na parang, sige, mag-aaral ako. Ang dami kong babasahin, dami kong gagawin. Siyempre, nakakapagod sa utak mo yun, lalo na kung hindi ka naman talaga binubuhay pa nung ginagawa mo. Oo. So, may mga iniisip ka na, baka hindi ito yung para sa akin, mga ganyan, mga doubt. So, yung lahat ng yun, ilalabas ko sa performance. So, yun na yung naging ko na parang, sige, magpe-perform ako once in a while hanggang sa dumating na sa point na ayoko nang kumanta ng bubulabog, gusto ko nang umawit na naghahatid ng pag-ibig at kapayapaan, mga ganun. Na parang, para sa akin, siya, parte talaga siya ng personal growth and development ko.
performance. Yung, kaso nga lang, negative kasi yung Akata. Oo, nakilala ng negative. Nakilala ng negative. Kasi nga, pinakilala mong negative. Tsaka hindi, bago yun. Di ba parang, ayun nga, sabi mo kanina, parang hindi rin kayo naging okay nila Lanceta. Kasi may battle sila nung napanood ko yung kala Cripley, parang binanggit ka. Naging magkaaway din talaga kayo? Oo, nagkaroon talaga ng mga alitan nun. Dahil na rin dahil sa personal na ano mo? Actually, ako yung lumayo talaga na parang ayoko muna ng kasama lahat. Parang wala namang may kasalanan sa amin. Parang nag-decision lang ako na cut off muna lahat. Sarili ko. So, hindi siya away? Hindi siya away. Siguro tampuhan. Tampuhan. So, parang ano na lang, kung inisip ko kasi, magkaaway ba to? Baka ginawa lang ni Lanceta yun para konting ingay na magkaaway kayo siguro? Kasi nung nag-perform sila nun, nag-i-smoke pa kami. Dabi kinagulat nga ako, bakit magkaaway na itong mga to? Samantalang kami magkakaaway. Anyway, yung Akata kasi, tol, parang ang naging dating niya, parang, para sa akin, yung una talaga, hindi ko trip yung parang, tangina na ito nung Akata na to, parang gago. Kasi parang nanghihikayat kang magalit kayo sa akin. Parang ganun, tapos to the point na, parang bibili ka ng problema. Tangina, sige, sa akin may bigayan. Kaya nga nung mga unang labas ng Akata, sabi ko, tangina, ayoko makita to. Baliw to, papatulang ko to. Ganun. Hindi ko siya nagigits ko siya nung huli na tol, nung parang kahit nang nagsunugan ka, sabi ko, tangina, hindi ko pa rin to nagigits. Lately ko na siya naintindihan na, puta, pelikula to Parang doon ko siya nagets na. Nagte-taping ka, alam mo yun. Oo, sabi ko, iba't ibang ano to. Kaso napaka-hardcore niya tol, nung Akata mo, sobrang hardcore nun. Kaya nga, may nag-aalok na rin sa akin nun, sa sunugan. Akata Shernan, sabi ko, hindi, ayoko. Kawawa ako dyan. Nung panahon na yun, tingin ko, kaya ko i-body bag lahat Oo, tol. Pero ngayon din. Nung nasabi ko, hindi. Kasi, baga nandito ka sa top ng ng karakter mo, habang ako naman ang dami ko ring issue nun. Tapos paniniwalaan ka kahit anong sabihin ko na hindi, lugi ako diyan. Tang-inang yan. Tapos naalala ko yung 'di ba nag-call out ka ng UFC? Sabi ko, tang-inang to ni Nico, alam niyang mataba ako. Galing akong pandemic, kinihingal ako. Tapos ang malupit no, si Jayhan, chinat ako. Chinat ka ni Jayhan. Sabi ko, magkano? Ang baba Inalok din ako, sabi ko, Pai, ganyan-ganyan, sabi ko, magkano? Parang 50 mil ata yan. Sabi ko, taka na kaya ko kitain sa vlog ko Tsaka, hindi ako para dyan, sabi ko sa kanya, English barok. Hindi ako para dyan. Tsaka, papasok ako sa UFC na hindi ko alam kung paano mag-UFC para lang makita nyo yung issue namin na magsuntukan kami. 50 mil, kaya ko kitain yan sabi ko. Kala ko 500,000, makapataas, no? Pwede yun. Ang gagawin ko lang ito, tatakbo lang ako ng tatakbo kengkuyin ko lang yun. Pag-uusap lang tayo, bro. Kung lang to. Pero nung panahon na yun, hindi ko siya trip kasi hindi ko siya linya tol, magmumukha tayong kengkuy doon. Oo, yun naman talaga. Gagawin talaga tayong meme ng panahon natin. Tsaka, hinihingal ako nung pandemic kasi sobrang taba. Hinika nga ako nung mga 2022 na Dahil wala talagang exercise, walang jogging, putang ina Ikaw, ano yung pandemic? Ano yung parang mga naging buhay mo? Pandemic nga yata yung nagbago talaga ng buhay ko as in Paano nagbago? Yun na nga yung, di ba, yung Akata nakilala ng masama. Pero yung loob nun, sobrang Dati kasi parang ready na ako na magtrabaho yung 9 to 5, ganun. Anong trabaho? Syempre, pagka-graduate, hanap kang trabaho. Ano palang kurso mo, tol? BS Psychology. Siguro kaya rin ganun yung karakter mo. Yan na nga. Psycho nga, ang putang ina. Na-apply ko lang. Na-apply mo siya. Actually, ang galing din ng ganyan. May naging ex akong psychology, putang ina. Inanipula ka. Namububo ako Malakas mang manipula. Oo, tol. Tapos magpa-power trip. Tapos parang ang mangyayari, parang, sige. Tapos no emotion. Gaslighter. Gago, putang ina. Ayun, source of income mo nung pandemic. Yun. Doon talaga ako natutong gumawa ng pera na nakatapat lang sa computer. Paano, content? Naging content writer. Content writer muna. Online. Iba-ibang bansa yung mga kliyente. Talaga? Putsang di ko alam yun Ang alam ko lang, mag-reaction video, magkupal-kupal. May mga ganun Kaso parang ngayon, humina dahil sa ChatGPT
Mhm. Pero dati, sobrang upo ka lang talaga. Meron yung mga social media marketer, social media manager, may mga ganun. Pero ako, naging content writer ako, parang 5 kliyente yata yun. Magkano ang kinikita sa ganun? Sa isang kliyente, sabi mo meron kang 30 to 40,000 naman. Tangina, tas ilang page yun? Ano yun? Meron kang deliverable ng per week na kailangan may pasa. Siguro mga 3, 4 yun, mga ganun. Eh kung sinipag ka na halimbawa 1 oras, 4 tapos ang 1 linggo mo. Bago pa pumutok ChatGPT nun, may ChatGPT na. Tapos isa Hindi- ako sa mga unang nakaalam. Putang ina, madaya to. Hindi, kasi di ba, isipin mo, nag-thesis ako Oo. fourth year college Oo. Tapos nandun ako sa mga kabatch ko na yung utak ganito yung ay, ganyan na ba lang magsulat ng thesis? Oo. Tapos parang chat GPT mo na lang, tapos konting rewrite, parang kaya kong gawin thesis ng kahit sino. Di ba meron yung sa Meta AI, yung sa sino si Akata? Oo nga, May yun. parang re-edit mo na lang yun. Hindi, pero full yung Meta AI. Kung gusto nyo ng mga totoong AI yun, ChatGPT, ano pa yung mga... Hindi ko alam yung natin? ChatGPT kasi. Yung premium. Doon ko ginagawa si Bagadam Doon ba? Oo, yun lang yung nagdo-drawing. Talaga? Oo, Tangina, pwede. turo mo nga sa akin, gagawa ko. Tangina ni Bagadang no? Tangina, solid nun tol. Ano yun, mahaba pa ba yung Bagadang na yun? Bala kong pahabain Gusto kong may mga ipasok na mga kakaibang story. Tapos sana kahit pa paano mapasukan ng aral. Para Mas maganda, oo. Maganda makuha mo muna yung atensyon nung manonood, tapos may makukuhang aral na wag kakain ng bagoong. Chili garlic. Tangina talaga ni Bagadang, no? Tawan-tawa ako doon sa Bagadang na yun. Iyak na naman yun. Tangina, buti nga nababanggit ka, wala ka ng movement, di ka pa masaya. Di ba? Buti nga, nabibigyan natin siya ng kahit, tinan mo, todo sip-sip ka sa PSP. Ngayon, PSP, Saan ka ngayon? Sa Pulo, kung gusto, kung gusto matuloy ni Badang yung battle namin, sa Pulo. Pwede. Di ba? Kumakain naman siyang pansit, Lagyan niya ng chili garlic, di ba? Puta. Mag-iinarte ka pa, pansit lang talent namin. At least, masasabi mo yung mga gusto mong sabihin sa akin, di ba? Tsaka bibili ka ng chili garlic niya. Bibili ako. Malamag basurahan dun Tayo na ba, share na, binanggit mo na naman ako. Eto, dito na tayo sa interesting part para sa akin. Yung yung about kay Enigma, paano mo siya naisip? Bakit umabot sa ganun? Alam ko, magkaibigan naman din kayo Ewan ko parang siguro sumobra din talaga ako na ang tingin ko kasi doon sa ginagawa ko parang wrestling. Oo. Parang may story arc, yung ganun. Parang, susundan Pati, inaral ko kasi yung ginagawa ng mga wrestler Parang in character pa rin sila pati sa social media. Totoo. Diba? Oo, totoo. Kasi ganun nila binibenta yung character. Tapos, tinry ko sa battle rap. Ayun. Ban. Hindi, kaso, maganda sana siya, tol. Kaso, mayroon ng lumalagpas sa linya. Oo, yun nga. Yung parang, may pinaghugutan ka ba doon about sa talent fee? Para alam din ng tao. May pinaghugutan ka ba doon? Dito ako, first time ko to. Ayun, yun ang maganda, mga first time. Kasi actually, hindi ko naman talaga problema yung pera. Kasi kaya kong kaya kong mabuhay nang wala tong battle rap. Oo. Pero syempre, nakita ko, pwede yung gatasan. Nakita ko, ginagawa niya. Hindi gawin ko na rin. Paano ginagawa namin? Yung mga video reaction. Okay. Hindi, yung sa battle. Yun nga. Sa battle. Yung sa TF, kung bakit may mga TF angle ako. Oo, TF angle. Iyak yun nila Lanceta. Ang daya nito, wala silang seta, di ba? Kasagot. Totoo yun. Kahit kailan i-review niya to, gumawa siya ng reaction video, aminin niya na sa tao na siya yung umiiyak dun sa TF. Ang daya nito, puta. Ginawa ko lang angle. Sabi ko, mamaya, safe mo lang sa sarili mo yun, no? Iyak yun yung Invictus sa kanila. Atay ka talaga! Atay ka dyan, Invictus. Ako nagtanong sa'yo, paano makausap si Akata? Anyari? Ayun, sila yung, si Lance muna, tsaka si Enigma yung nag-away. Okay. Ano yung laban ni Lanceta ay Damsa? Yung freestyle sa barracks. Hindi. Hindi natuloy yun Hindi natuloy yung sa barracks kasi nagka-COVID si Lance. Oo.
Tapos parang natuloy sa ahon, hindi pa rin preparado si Lance. Oo, Batangas na yun. Oo. Pero ang lakas ng round 3 niya dun, yung freestyle. Nag-freestyle siya, pero yun ang problema nun kay Lance, sobrang gulo ng pag-iisip niya. Siyempre, pandemic, walang pagkakakitaan. Tatlo kayong anak. Na-depress din. Oo, talagang aning-aning siya sa pera, ganun. Tapos, siyempre, sinasabi niya sa akin yan na battle ako ng battle, gaya. Tapos, sabi ko, iyak ng battle. Pwede hindi lang ikaw yung dumadanas niya na. Putang ina. Iniisip ko ngayon si Poison 13. Sumakto. Tangina, ilan na yung laban nito, di nagbago yung buhay. Putang ina, huwag galing-galing. Diba? Putang ina. Eh di, sige, compute natin. Tangina, ay. Ngayon, pasok tayo na. Tangina ako. Ay, Lanceta. ito si CEO. Pati si Invictus, tangina nyo. Hindi ako, itong tanong ko sa'yo, Tol. Ano ang basihan mo para mabigyan ka ng magandang talent fee? Sulat, performance, o views? Performance, tsaka deliverables, yung talagang kaya mong pakitain yung kumuha sa'yo. Tulad yun nila Sinyo. Ang nakikita ko kasi, halimbawa ikaw, nung narinig ko yun na, si Anhigma, talent fee ganito. Tapos, nung babalikan ko yung mga battle mo dati, hindi di ba? talaga. Hindi naman, parang halimbawa, ang paliwanag ko dito, Anhigma, binigyan tayo ng product. Benta nyo to gamit skills nyo. Dahil diskarte ko, boss, ikaw kayo, technical, hindi kayo ano yung sasahod nyo? Wala. Parang ganun na nangyari. So parang ang nakikita kong labas nun dati, dahil technical kayo at ganito ka-hardcore yung sulat nyo, dapat, Laki makita. hindi, dapat malaki yung pera nyo dahil pinaghihirapan nyo parang ganun nangyari. Which is, ang flip top kasi hindi naman na siya tungkol sa kung technical ka ba. Entertainment na to Yun na nga may naipasok din naman kaming mga views o siguro kita, kaya dadagdagan nyo sa amin. Kaya parang ang pangit nung dating na parang... Ako yung nagreklamo. Oo. Pero... si Lanceta daw ang puta. Hindi, totoo yun! Kamay ko. Tawag na mamaya si Invictus. Tawag ino na ito ni Nico, puta. Kasi Patrick baka mag-deny. Si Lance tingin ko amin. Tingin ko. Kasi parang ito nasabi lang sa akin ni Luminous na-report daw yung channel niya Nabalita mo ba yun? Si Lance? Oo, dahil yung ano rin ako rin na-report din ako nung una Si Kuya Kebs pa nga. Kahit ako nung pandemic na-report ka rin. Hindi, yung pandemic, automatic kasi yun. Na-report yung page ko dahil may in-upload akong sa flip top. Tapos sinabi ko naman sa kanila, nagawa naman ng paraan. Yung sa inyo, sa YouTube. Hindi, sa Facebook. O ganun nga, may naka-affiliate kasi tol, pag Facebook. Ngayon parang tinanggal na yata nila para lang din mag-giveaway sa iba. Yun, sana naman. Kuya Ebs. Hindi, ano kasi siya parang kumbaga sa Spotify, di ba pag naglagay ka sa, kunyari, DistroKid, pag naglagay ka ng kanta, pag in-upload mo sa kahit saan yan, i-claim. Parang ganun din yung flip top. Meron silang parang affiliated na tapos kahit saan mo i-upload, mare-report ka. Ganun ang nangyari. Balik tayo sa gusto ko siyang pag-usapan yung about kay Anhigma. So parang, before magkaibigan kayo? Oo, parang para siyang naging kuya talaga sa akin nung nagsisimula ako Kasi pumasok ako ng battle rap, zero knowledge talaga. Wala akong sa hip-hop. Parang siya yung lagi kong nakakasama nun. Birthday ni Target, saan kami pumupunta. Paano ka ba nakapasok ng flip top? Ang gulo din nun Hindi ko rin alam paano Basta meron sa Olonga po nun, yung parang battle rap ng mga computer shop. Yung masasabi mong flip-topan, yung ganun. Yun. Tapos parang doon, parang isa ako sa mga... Kaya mga Boplax naman yan Dominate na ganun. Okay. Nandun, isa ako sa mga dominating doon. Sama sila, sila Kamandag. Okay. Tapos, biglang naganap si Arik ng mga MC sa Gapo. Sa pamamagitan nino? Sino nakausap niya para makakonekta sa inyo? Sino na nga ba yun?
Hindi ko maalala kung yung organizer nung sa mga computer shop na mga flip-top-flip-topan o yung Fliptown Villains na tropa nila Verb, yung mga MC dati, sila Verb, sila Jedly. May mga gapo base kasi doon na yun. Ewan ko kung sino nakausap ni Arik doon. Tapos parang binigay kami na listahan. Tapos parang 1 week na lang, nalaman ko, laban akong flip-top. Parang, ha? Anong gagawin ko dyan? Ano yun? Ano bang preparasyon nyo doon? Sulat? Freestyle? Freestyle yun, wala pang ano nun. Hindi pa nagre-written nun? Hindi ko pa alam na kailangan pala magsulat-sulat. Mga ilang taong ka nagaganon, freestyle lang. Wala nga eh, walang isang buwan, tapos flip-top na agad. Sino unang kalaban mo? Nakalaban ko si Delo doon sa flip-top-flip-topan. Tapos una ko nakalaban sa flip-top si Sayad. Wala pang video yung kay Delo? Yung kay Delo, alam ko may ano yun eh, footage na nasa YouTube eh. Pero, ewan ko kung mahahanap pa ngayon. Pero, alam ko meron yun. Iba nag-video. Okay. Parang, alam mo yun, yung mga piyesta-piyesta na video, ganun. Dumayo lang? Oo, ganun. Tapos ang pinaka-official na unang battle Si Sayad. Saan ginanap? Sa Olonga po. Ayun, nagsulat ka na nun? Hindi ko alam yun. Hindi ka pa rin nagsulat? Yung ano ko, mga gamit ko dun, mga ginamit ko na dun sa mga flip-top-flip-topan. Inulit mo lang? Oo. Parang nagsulat na ako kay Damsa eh, second battle. Pero, kapa-kapa pa din. Tapos, ang style ko nun, nakahulma sa kung sino na sa paligid eh. Yun nga gusto ko malaman eh. Kasi, parang ang hina nung naging parang impluwensya nung pagsusulat mo. Sino yung pinaggalingan nun? Sino ba makasama ko nun? Sila Keija. Hindi technical. Pero magagaling yun. Hindi technical kasi mas napili mo dati. Parang may mga word ka nga malalalim eh. Yun. Na parang siguro hindi na-appreciate ng iba kaya ka natawag na bano. Hindi, walang character. Okay. May style siya eh. Pwedeng ilaban yung sulat ko nung Nico pa ako sa sulat nung mga mediocre MCs ngayon. Parang, sakto lang yan, no? Kaparehas lang halos ng linya ko nun. Kaso dati, hindi ako marunong mag-deliver, walang stage presence. Para ako nagre-recite ng mga sinulat ko lang. May naalala nga akong linya mo dati na okay nga para sa akin yun. Parang kay Chris Delano ata yung 3 skill yun. 3 skill yun. Ang ganda nga nun eh. Kaso hindi siya na-appreciate dahil nabigyan ka na ng... Bansag. Bansag na. Putay na parang ganun na yun nangyari. Tapos yung pinakahuli mong battle sa Kay flip... Kay Romano ba? Bago ka tumigil. Na yung parang na-depress na, yung ganun. Kasabay yun yung Lil Jan Lancet. Naalala ko na yung Romano nga pala kalaban mo. Sino pa pala nun? Nanalo ako sa judge, pero para sa akin, wala. Hindi ko ka na din halos napanood yun eh. Puta kasi... Nanalo ako sa judges, pero para sa akin, hindi. Parang... No. Tapos nun, para kayong magkaibigan na ni Enigma, no? Nung nangyari yung parang issue, yung pagdawit mo nga, parang biglang wala na, hindi na kayo magkaibigan. Oo, in-unfriend na niya ako. Ano ba nun, yung laban nyo ni Poison? Oo, yun yung kay Poison. After nung ilabas yung kay Poison 13 yung video, parang makulit ako sa social media. Oo nga eh. Parang pinagtitit ko. Kumarakter ka pa rin. Yun nga yun eh, di ba? Parang character selling ako eh. Oo. Parang sabi ni Arik nun, parang alam niya yung battle lang sa nilalabas na yung mga... Kasi ganung shit na hindi na battle yung ginagawa. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. Tapos parang ako, ang piloso po ko sa chat. Totoo yun na freestyle ko kay Six Threat na sinabihan ako ni Arik na mas bobo pa ako sa dating ako. Tapos reply ko, haha. Pende, ang nangyari nga tol, lumagpas ka na rin kasi. Parang ang nakita ko nun, ang ganda nung nabibuild mong karakter, nawawalan ka nung pagkakaibigan na parang nasacrifice yung friendship. Sunugan ng tulay talaga. Oo, ganun. Kasi ano pa bang mga parang pinamukha mong si Enigma eh. Mukhang pera. Hindi mo kami tinatrato ng tama. Oo, yung parang Tapos habang napapainggan namin yun, parang hindi naman. Nagre-react kami. Ako, si Sinyo. Kasi syempre, tol, may attitude ako na parang kung saan yung parang sino yung nakasama ko, mas gusto ko long term. Hindi laging pera para sa akin. Tapos nung naririnig yun, sabi ko, hindi naman ganyan si Enigma.
Hindi naman, siguro dati. Hindi, ang perception ko naman nun, parang, nung nagre-react na kayo nila sinyo na, hindi naman ganyan si Arik eh. Parang, sa isip-isip ko nun, malamang sa inyo, top 1, top 2 kayo eh. Okay. Paano kaming mga nasa ano? Kailangan mo. Alam mo ba, isa sa pinaka parang pangit na nangyari? Maganda yung, alam mo, maganda rin yung ginawa mo kasi tumaas value din talaga. May nadagdagan. Pero ang naging pangit na nakita ko doon, lahat na lang gustong bumatil dahil Para sa pera. sa pera na parang, kunyari, kahit yung underground, sali ako dyan, bayaran mo ako ha. Utang ina mo. Sino ka bang hayop ka? May mga ganun na sa pulo. Na, batil ako dyan, magkano TF? Tarantado ka ba? Sino ka? Sino ka? Ina mo. Baka nga panggas ko, di mo mabigay. Pats mabibigyan ka ng exposure dito sa pulo. Gago puta. Parang ganun na yung, kailangan may pera. Ay, may pera pala sa gato. Pakita mo na skills. Kailangan ganun. Tsaka, tangina, lahat naman tayo nagsimula, tol. Dati, gusto lang natin mag-perform kahit walang pera. Kumbaga, bago tayo pumera sa panahon na to, galing tayo sa wala. So, kung bubusugin natin yung mga bago na pagpasok nyo, meron agad, maagang ano yan, tol? Baka maaga malulung ka. Parang pera-pera na lang, wala na yung art. Hindi tulad nung sa atin, nagsimula tayo wala, tapos nung nagkaroon, at least, ang sarap nung bunga eh. Hindi yung pagdating dito, kuya, rapper ako eh. Ano sa akin, 5K. Diba? Parang ang pangit, tignan po, king ina mo. Huwag ka na mag-rap. Dito to, dapat muna, mahalin mo muna yung ginagawa mo. Kasi, parang ibe-bless ka kung meron mang hip-hop god, kung talaga minahal mo yung hip-hop, bibigyan ka niya. Parang kahit sa larangan naman kahit sa basketball, pag binigay mo talaga yung lahat, kaganti pala ang kay. Ikaw, tol, ano bang estado mo? Hip-hop, battle rapper, entertainer? Artist? Artist. Parang Kasi ang artist pwede mag-rap. Pwede maging hip-hop. Okay, artist. Kung ano yung pwedeng gawin para gumawa ng sining o ng art. Makakapag-isip yung paligid o makakapagpakomportable sa mga hindi komportable. Ganun. Artist ka, tol. Artist ka. Kumbaga, yung hip-hop kasi iba yun eh, tol eh. Parang, halimbawa, kung nagawa mo yan, hindi gagawin ng totoong hip-hop. Yung kunyari, yung parang ganung karakter. Hindi ka. Kasi ang totoong hip-hop, hindi ganun eh. Parang away talaga mangyayari. Parang yung karakter ko, con artist na eh. Tol. Na-realize ko nga yun nung huli. Sabi ko, tangina. Kapag gumagawa ko na reaction video mo, sabi ko, tangina ni Nico. Budol. Oo. Lalo yung kay, Righteous One, po, tangina to. Pinanood ko sa sunugan niya, sabi ko, grabe, tangina. Tapos ayun, parang sunugan yung parang naging parang dun mo pa mas nailabas eh. Parang kinonsinti ako ni Looney. Pabagsakin. Binan ka sa flip top. Anong gagawin mo ngayon? Pero dapat nung after kay Poison, hindi na ako babattle eh. Wala na, parang sabi ko yun, na-quit na. Kaso nga, naitaas mo nga yung standard pa ng Biglang gumanon, parang ako naning na ayoko na eh. Kahit nung sunugan, ayoko na lumaban. Toxic na ako nun eh. Tol. Yun na yung, huwag nyo na ako ilabas sa tao. Parang malala na ako nun. Kaya hindi rin ako nanonood dun sa Kumu. Malala ako na nun. Yun yung parang nag-away pa kami ni Apo. Oo, magsusuntukan dapat. Ano yun? Totoo na siya o karakter pa rin? Napigon si Apok sa akin eh. Kasi ito nakakapigon talaga yung mo. Kung halimbawa, kaya nga di ako sabi ko, tangina ko nandito siguro. Kung malamang, okay talaga. Share na. Sabi ko, hindi ako sanay ng ganito. Wag mo kong daragan to. Tangina mo, may camera. Parang baka. Pero plano ko yun nun. Kung nandun kami lahat. Nandun kayo lahat. Parang, sige, kung papatayin nyo, patayin nyo. Tangina. Sabi ko ako nandun ako, tol, gulo to. Pagkakagulo talaga. Kasi hindi rin, ayoko namang makita ako ng mga tao na wala ka pala. Hindi ako papayag ng ganun, tol. Hindi rin ako papayag na ganun. Pero sa akin nun, yung parang sa akin, sobrang effective mo kapag sinaktan ka na nila. Okay. Kasi parang, ibig sabihin, gano'n ka naka-epektibo, di na nila kayang pigilan yung emosyon nila. Oo, puta, parang magneto na nakaganon. Akin na emosyon nyo! Tangina, Ano yun? Nagkahamonan pa talaga kay ni Apok? Backstage o ano ba? Hindi rin tumuloy si Apok? Sabi niya kasi, labas daw eh. Tapos yun ako, nagkabang ako sa labas. Tapos, pagpasok ulit, bati na kami.
Pero okay lang, wala yun. Magkikita nga kami, kailan ba yun? Sa June, 28? Para? Magbe-perform ako sa Fête de la Musique sa Antipolo. Uy, nakita ko kasi si Apok no, nagubad na. Nagubad na siya. Ito, nag-gym yan, nag-gym. Suntukan kaya to. Baliw na ako nun, buti nga, hindi natuloy eh. Kaya nga eh. Nag-ano rin siya, baka may kumausap din, may umawat din, at the same time, baka nahiya rin na... Malitong ginagawa natin para tayong gagi. Oo, tangina, no? Nakakapi ko kasi yun, tangina. Anong kinalaman ng pricing? Yung luxury yung kalawan. Speaking of pricing, putangina nyo. Hindi kasi alam ko na ipagtatanggol ni Luxury yung flip top. Mhm. Kasi yun yung sasunugan, yung run ko dun, alam ko, ang mga kalabang ko, ang gagamitin sa akin, ipagtatanggol yung... Oo. Kaya inuunahan mo. Kaya, niready ko na, sige, tangina nyo, pagtatanggol nyo yan, siraan pa natin. Ayun na nga yung parang, ayun na yung lumagpas ka na sa linya na parang hindi mo naman kami kalaban sa battle eh. Parang, nireklamo, pati corned beef eh. ano ba yung corned beef na yun? Hindi ko na maalala. Baka yun yung breakfast. Yung breakfast na mamimili ka kung corned beef, tapa. Yung iba-iba. Synthetic din yung tapa eh. Pero pa breakfast yun, may tanghalian tayo. Sino bang nandun? Hindi, si Pibos pala sumagot ng resort noon. Oo, ang galing din no? Yun din nung nakita ko rin yun nung lumapit si Pibos sa akin para sa PSP, sabi ko, nandun to nung ahon. Oo. Pero ang balita ko, parang, kaya sumusuporta din daw kasi plano na rin bumuo. May nagsasabi na plano bumuo niyan, kaya umaalam sa loob. Tapos ang nangyari pa doon, parang mas lumala nun tol, yung parang binigyan kayo ng percent ng royalty. Tapos pinopost na flip top may royalty. Na tol, hindi naman dapat ganun eh. Kung parang anong nangyari kasi noon, okay, ang ganda tignan, may royalty kayo, pero bakit kailangan nyo pang i-expose? Parang ano yun eh, halimbawa, ABS-CBN, di lahat ng artista nila dapat may royalty sa pelikula, dapat i-post. Kumbaga may mga pribadong bagay na hindi na dapat. Kumbaga, si Enigma, alam ko, tumutulong yan ng walang post tol. Parang nung nakita ko ngayon na nagbigay ng royalty, para saan yung post? Kasi magiging negative kay Enigma at the same time may anggulong Enigma, mukhang pera. Ganito, bigay mo yung talent namin. Tapos biglang yung PSP magpo-post ng royalty. May royalty kami. Tapos si Enigma hindi sumasagot talaga, ayaw niya eh. Parang anong nangyari, mas lalong dinadown si Enigma dahil dun sa pagpo-post ng royalty na hindi naman dapat eh. Para sa amin, hindi nyo alam, tumutulong yan ng walang post. Kunyari ako. Hindi ako, masasabi kong totoo yun. Nasaksihan ko si Arik na magbigay sa mga wala talaga. Ako lang hindi nabigyan eh. Bak meron ka kasi? Pera ka, di ba? Sabi mo, psychology ka, 30,000 naman, di ba? Kailangan ng tulong. Ang kailangan ibigay ni Enigma sa'yo, pagmamahal. Hindi niya pa rin binigay. Hindi. Mahirap ibigay yun. Ayun ang mahirap kahit utang, mahirap kay Enigma yun. Baga, kung ano ibigay mo, ayun ang ibibigay ko. Ganun yung nakikita ko kay Enigma. Sayang nga lang naputol eh. Tangina, ako, nakikita ko parang negative na din talaga eh. Okay lang. Na gustuin ko man, kaya nung podcast namin, yun bago kami share na, ayoko gawin na. Kaya pag ginawa, di ba binanggit kita? Digo, ano masabi mo kay Nico? Tapos tinutot ko, wala naman talaga siyang sinabi sa'yo, pang clickbait lang eh. Galing nga eh. Siyempre, pag nakita mo yung intro, ano kayo sinabi nito kay Nico? Abangan mo, pala Nicolas Cage, tapos wala namang sinabi. Ayaw niya rin, tol, ayaw niya rin. Hindi, galing din. Babad siya sa Art of War. Ano yun? Yung sa mga binabasa, kung paano niya ginagawa yung karakter niya na hindi sumasagot sa issue. Galing nga eh. Galing. Yung cloak yun eh. Ano yung cloak? Mahina ako sa mga ganung kalalim na eh. Hindi ka nakikita sa mga ganong issue. Na kung hindi ka kailangan dun, hindi mo kailangan ilagay yung sarili mo dun. Nakakatawa, natututo ako sa kanya from afar. Tsaka Kaya sa malayo, yung galing ni Arik hindi siya sumasagot. Character development to.
Next time gagawin ko to sa ibang tao. Tsaka hindi talaga siya sumagot. Ang sumasagot sa kanya kami. Oo. Kasi alam namin hindi siya sasagot. Tsaka parang mahal ko si Enigma. Pag nakikita ko na yung mga bagay na ang dami nang nagiging negative na sinasabi kay Enigma. Kailangan may magtanggol sa taon to kasi hindi sasagot parang pakay ko sa inyo. Wala akong pa. Pero hindi napapamali na tulad na nga yung yung royalty, yung gano'n. Tapos totoo bang talent fee 500,000 ako may yung loob niyan alam ko naman kung magkano bigayan diyan Doon din napapasama na ganito kataas yung talent fee, ganito kataas yung ganito. Dahil din sa'yo kaya nagde-demand na yung iba. Oo, malaki. Yun nga parang kumapal yung mukha ng mga rapper. Si Badang, magkano daw TFT Badang? 300 ba to? Kapal ng mukha nun, siguro lang yung 50. Pwede na. Pwede na yung 50, may na yun. Kahit yung kay Sak Maestro yung kanino ba yun? Yung parang nagbanggit siya ng 600K? Laban namin. Oo, sabi ko, hindi naman totoo yun. Reaction video ko pa yun. Yung mukha ba ako magsi-600K freestyle? Hindi, tsaka parang intentionally, na siya parang, gusto nyo na lang sabihin na dito, mataas TF. Diyan, hindi. Kahit hindi mo siya i-pinpoint na, parang ganun na yung nagiging eksena kasi dahil, dito, alam ko naman na hindi naman ganun kalaki TF niya. May kontrata dyan, di ba? Oo. Yun nga. Well, biglang wala na rin yung PSP. Sayang no? Wala. Ganun talaga. Basta simula pa lang, Akata versus Pistolero, ramdam ko na yun. Paano naramdaman? Di ba may linya na ako, negosyanteng mekos-mekos. Labas ako dyan. Basta iba nag-psychology ka nga pwede ka maging HR Oo. So kaya mong bumasa ng mga kung ano yung ginagawa ng tao. Hindi mo sa pag-iisip. Pero yung, di ba, kaya ganito to. May catering pa, pag may event, sabi ko, may catering Iba talaga, parang... Di na corn beef. Iba yung PSP sa flip top, may mga pag-ganun pa, parang... Hindi, nung unang event, parang masasabi ko na, mas okay ito. Pero nung mga sumunod, sabi ko, mas miss ko na yung flip top. Hindi ka na rin ba pwedeng manood? Ng flip top? Hindi na daw Sabi ko nga, baka pwede naman, nonood lang. Baka nga na-ban ka, kahit silang seta yata Alam ko, pati si Mike Swift Mga ganun. Hindi, si Mike parang... Nakapanood na ba? Oo, kailan ko ba nakita si Mike nun? Nung bumalik yung event, parang kay, Pagsik, andun siya so pwede na siya. Tsaka magiging reason para Hindi, yun, yung ban nila nun, yung away dati. Yung sa, sa Denmark. Oo. Hindi, nakapanood na yun nung nakita ko siya nung pagbabalik ng live event, nakita ko si Mike Swift. Sino ba talaga may hawak ng sunugan? Si Mike Looney. Hindi ko alam Nagtaka nga rin ako, ba't yung laban ko sa Kumon nasa channel ni Looney? Ayun nga. Parang, sino ba talaga may hawak nito? Anyway, wala man akong pakialam kahit sino may hawak nito. Nasa channel mo yan, Lutz. Sino ba may hawak ng sunugan? Si Mike Swift, di ba? Oo, sa pagkakaalam ko. Okay. Anyway, maiba tayo. Ano ang hindi alam ng tao tungkol sa'yo na pwede mong i-share? Ano ba? Ano bang hindi pa alam tungkol sa... Pag nanakaw ka, kriminal ka. Hindi, yung mga tingin mong interesting na pwede mong i-share, hindi nila alam tungkol sa'yo. Halata namang iyakin ako Iyakin ako. Iyakin sa part na... Sa pamilya. Pagka, halimbawang emotional ba yan? Emotion? May... madalas akong hindi ako iiyak sa harap ng tao. Yung minsan pag pupunta ako sa gubat, minsan pag nagja-jogging, yung parang sarap umiyak. Parehas tayo. Try mo rin, Parehas tayo dyan. Di ba may therapy Hindi, tsaka ang sarap umiyak, tol. Parang maangas ako parang pero yung parang ang sarap bumalik nung bata ka. Yung parang pag na isang gilid ka, mukha kang tanga nga lang. Pero ang sarap kaya umiyak, no? Parang yung negative na ilalabas din ng luha. Nagagawa ko yan, tol, pag Katoliko ako pero hindi na ako pala simba. Pero pumupunta ako simbahan, tol. Kunyari, mga Monday. Hindi araw-araw Siguro, pag halimbawa, ang bigat-bigat lang ng pakiramdam ko. So, parang,
Saan ba si Jesus dito? Parang gusto kong katukoy. Saan ba si Jesus dito? Payakap naman. Oo, parang gano'n. Paano nga? Kaya ang ginagawa ko, tol, binibideo ako sarili ko, hindi ko lang nilalabas. Private ko na lang siya. Para pagkalimbawang, ang lakas-lakas mo ah. Tapos papanoorin ko yung umiiyak ako. Ay, hindi pala. Mahina pa rin pala ako. Pupunta ako doon. Sabi ko, tangina, hindi ko na kaya. Paano ba? Kausapin mo nga ako. Yun, ayun, nakakatulong siya. Kahit sa pagja-jogging ko. Dun sa jogging ako madalas pumuputok eh. Parang pag nagja-jogging ka kasi iba yung pakiramdam na inaalagaan mo yung sarili mo. Ang sarap, no? Tumatakbo ka, hindi para takbuhan yung problema. Tumatakbo ka para, di ba? Lumakas ka at maharap yung mga paparating. Tapos parang ma-appreciate mo yung sarili mo na you're preparing for something big or better para sa'yo. Ganda nun. Ma-appreciate mo yung buhay. Sarap, ang dami ko pinagdaanan. Ang ganda nun, tol. Ang ganda nung sinabi mo nun. Kaya ako nag-exercise para maging malakas ako. Dahil may mga paparating pa. Ang ganda nun, ah. Ako kasi, kaya ako, eto, pinalipas ko lang tong summer kasi sarap kumain. April, May. Etong June, babalik na naman ako sa diet and walking, jogging. Kaya ako siya ginagawa, hindi dahil para maging macho. Para pumogi. Hindi na ako pupogi, puputi, pwede pa. Kaya ako siya ginagawa para mas sumaba buhay ko. Para sa mga anak ko. Kasi yun na lang din yung pinaka reason kaya ako gustong pumera eh. Para itatabi ko ng itatabi para sa mga anak ko. Ayun. Pero ang ganda nun sinabi mo na magpapalakas ako dahil may mga paparating pa. Sabi nga, di ba? Sabi ng marami, kaya mong mamatay para sa pamilya mo, kaya mong gawin lahat. Pero kaya mo ba talagang mag-ehersisyo para sa pamilya mo? Kaya mo bang kumain ng masustansya para kaya mo bang i-disiplina yung sarili? Yun yung isa sa ko na huwag mo sabihing mahal mo. Gawin mo. Di ba? Hindi kasi pwedeng, mahal ko mga anak ko eh. Tapos, inaandyan ka, yosi ka ng yosi. Tapos, pagbangon mo, sa likod ko hindi ka na makalakad ng mga 1 hour. Baka di mo kaya. Papapak ka pa ng taba ng baboy. Ayun ang di ko maiwasan. Ikaw, nakain ka bang baboy? Hindi na masyado eh. Pag meron na lang. Ang na talaga ako ngayon, nagpapaka-strict sa diet kasi. Ano bang madalas na kainin mo? Kumakain pa naman ako lahat, pero more on protein na talaga. Baka, manok, isda. Sana all. Hindi ko maiwasan yung baboy. Gulay talaga kailangan. Gulay, hindi nawawala. Weekdays, nagluluto ako ng sayote, patola, prutas ang bihira. Puro saging. Yun. Ang mahirap iwasan yung baboy lalo pag luto ko. Ang hirap iwasan. Sisig. Bicol Express. Tangina. Kare-kare. Kare-kare, hindi ko masyadong favorite eh. Yes, hindi ko siya maiwasan. Kaya ang ginagawa ko, pupunta kaming Tagaytay, bibili akong baka. Mura dun. Tinatransfer. Kunyari, mag-aadobo akong baka. Yun na lang kaysa ano. Pero, nabibis ko kasi yung sisig. Puking ina eh. Iba kasi sisig eh. Putang inang yun. Nagiinom ka pa? Kagabi, nakainom ako isang bote lang. Ng beer o ano? Beer? Pilsen lang. Putang na, parehas tayo ng ininom hindi ko sinagad. Baka acidin ako eh. Puking ina yun. Hindi na rin masyado eh. Pag okasyon, ganun. Pero yung, dati kasi parang linggo-linggo, pagkatapos ng weekdays na nag-hustle ako ng matindi, may reward. Ganun ako. Pero ngayon, ang reward ko na sa akin, hindi na inom. Ano? Banding na sa anak. Sana ma-adapt ko yan, tol. Kaya ako nag-jogging para uminom. Kaysa mag-inom ako, tapos walang tagtag. Ako, hindi ko maiwasan yung inom, tol. Tingin ko nga, kaya rin ako nagkibitilago dahil nasusobrahan na rin ako sa alak. Kasi yung immune system ko, bumaba. Ganun naman din yan eh. Kaya nakakagulo tong immune system ko. Dahil na rin siguro kakainom. Tapos, mga kinukonsume mo eh. Kinakain. Yung mga baboy. Kaya gusto ko siyang tigilan. Kaso ang hirap, tol. Pero kaya naman siguro kung halimbawang sali ako sa Pinoy Big Brother. Di ba? Nakakulong ka dun. Wala kang magagawa, no? Kailangan umayon sa gusto nila. Tangina, sana nga, ganun din ako yung maiiwasan ko na yung ganung klase. May isang akong idea eh, nabanggit mo yun sa Big Brother. Parang ang sarap sana yun, parang sa Big Brother house, may mga battle rapper. Tapos kada linggo, may laban, may tanggalan. Hirap, no? Baka freestyle na mangyayari nun. Pwede naman yun, 1 week preparation, alam mo na sino kalaban, no? O kada buwan yung tanggalan.
Hindi kung Parang linggo. isang buhay tournament, halimbawa, tapos Oo. 16 na MCs. Tangina, na-imagine mo ba pag nasa loob ka na, yung parang ingat na ingat ka na sa gagalaw mo? Tapos battle rapper kayo lahat. Oo, tangina. Nyari, tanungin kita, kamusta ka, tol? Okay lang. Wala ko iniisip. Wala akong sasabihin sa'yo. Hindi ako magkukwento. Putang ina lahat, tol, sir. Ang mga lalamang lang doon, yung mga komedyante. Oo. Kunyari, bawa sila Sayad, battle mode. Ay, hindi ubra yung style nun doon. Hindi ako magsasalita. Anggulo to. Hindi ko bubuhatin yung bangko. Baka sabihin mo, tagabuhat ako ng bangko dito. Hindi ako maghuhugas ng plato. Sabihin mo, tagahugas lang ako ng plato dito. Dumi na ng bahay. Wala naglilinis. Para lang walang may hanggan. Hindi ako magluluto. Nico, pumasok ka. Ikaw ang magluto. Hindi ko gagawin yan. Anggulo yan. Tangis na mo, tagaluto! Anggulo yan, kuya. May ibig ka. Di na! Tangina mo. Babadibag ko yung kalaban ko para mapakitang mag-i-stay ako dito. Walang kain-kain. Tangina yan. Bilang tatay, tol, ano ang kaya mong isakripisyo para sa mga anak? Ano ba? Ayoko yung pangarap eh. Kasi pag sinakripisyo ko yun, parang pinatay ko na rin yung taong nasa harap nila. Siguro yung bisyo talaga. Yun yung pinaka nasakripisyo ko. Yung pamumuhay ko ng parang walang iniisip. Yun yung nasakripisyo ko na dati. Kahit walang maiuwi, kahit saan ako mapunta, kahit 3 araw akong hindi umuwi, matulog sa kung kani-kanino. Bisyo. Pero nung dumating sila, parang mas nagdesisyon na ako na kung ano yung mas ikabubuti ng tahanan, ng pamilya, hindi na para sa akin. So, somehow, yun. Ang sinakripisyo ko yung pleasurable na ako. Ilan na ba anak mo, tol? 2. Babae parehas? Babae, lalaki. Ano na una, babae? Lalaki muna. Tapos sumunod babae. Ngayon ka lang naging babaero. Hindi. Yun yung masaya akong sasabihin na sobrang saya nung pagkabata ko, lalo na nung bago ako mawala sa flip top. Talagang ang daming babae talaga nun. Kaya Gago. Doon lang. nagsawa na ako. Wala ka naging chicks? Hindi, marami talaga nung panahon na yun. Talagang naranasan ko yung iba't ibang posisyon. Tangina all around. Iba't ibang estilo. May asawa ka nung Nung panahon na yun, wala. Nung nagkasawa na ako, medyo loko-loko na lang sa mga, mga like na lang ng mga naka-two-piece. Pero nawala na rin. Hindi na. Yun yung mga pinag-kawain lang namin. Ba't ka nag-like sa ganyan? Pero ngayon wala na yun. Parang hindi na ako natataka. Wala na. Wala ka ng craving sa iba. Wala na. Tangina, kung ganun, ang laki talaga nung character development na malayo. meron kayong pinakamabigat na naging away to the point na maghihiwalay kayo o baka dahil sa bisyo, ganun? Away. Hindi naman to the point na maghihiwalay. Pero yung pinag-usapan namin yung talagang tinutukan. Yung panahong dati pa to nung wala pa, hindi pa talaga stable, hindi pa kayang mamili na kung ano-ano. Yun, yung parang paano bubuhayin lahat na parang kailangan ba natin maghiwalay para makagalaw ako, para masustentuhan sila. Pero yun, na-workout namin na magkasama pa rin. Siya ngayon, ang dami niyang binibenta eh. Hindi na rin siya nagtrabaho kasi hindi na talaga kami naniniwala sa employment. Parang parang freelance na kung ano yung kaya nyo. Tsaka ako, meron pa rin naman akong mga hassle na huwag ko na lang sabihin. Oo. Yan. So, yun lang. Financial talaga. Kung wala kayong pera talagang doon magkakaroon ng sangkaterbang problema. Ang gutom nakakabaliw doon. Pagka halimbawang walang laman yung tiyan mo. Diyan papasok yung krimen pag gutom ka. Magagawa mo lahat. Oo, tol. Pag wala kang pera, putang ina, lahat gugustuhin mo magkalaman tiyan mo. Tangina, danas ko yan dati. Nung high school ako natuto akong magnakaw dahil sa gutom. Doon ko na realize na pag gutom ka talaga, tol. Kaya ang daming gumagawa ng krimen sa ilalim. Oo. Na kaya hindi mo rin pwede sabihin sa Pilipinas tayo kaya maraming ganito. Kagutuman din hindi dahil kagustuhan, hindi dahil yung parang
paglaki ko, magnanakaw ako. Hindi ganun. Walang ganun. Kaya ka naging magnanakaw dahil gutom ka. Tangina. So, nagugutom ng gusto yung mga presidente, no? Yung mga congressman, mayor, no? Gaano kaya ka walang laman yung tiyan nila, no? Baka malalaki yung rep. Tangina, no? Gaano ba kayo kagutom? Kasi, kaya nakaagawa ng krimen ng mga nasa ilalim dahil gutom. Gaano kagutom yung mga politiko, no? Kaya nila nagagawa. Meron tol, hindi ko alam, pero feeling ko malabo na talaga. Meron ka bang parang mensahe para kay Boss Arik? Yun lang, sinabi ko na ilang beses tama na yung iyakan. Ba't ba Hindi, lang, parang kung meron ka lang, papapanood niya to. Ako, gusto kong makabalik ka sa Flip Top, tol. Kaso, syempre. Boss Arik, kahit hindi na ako bumatel, gusto ko manood ng live. Huwag mo na lang akong pansinin. Sa gilid ka lang, no? Oo, doon lang ako, tahimik lang ako, promise. Gusto ko sanang gawa ng paraan. Gusto mo magmaskara ako para di mo makita. Samahan kita sa gilid. Kaso ayaw ko namang may masabi siya na yung magtampo. Pero sana makabalik ka, no? Sana mahipo ni Jesus ang kanyang puso. Ayun, hindi nga pala siya niniwala kay Jesus. Kay na lang, kay Buddha. Ay, hindi rin siya naniniwala kay Buddha. Yaman na siya. Kakatokin din ng mismong Alaric Yuson yun. mismo sarili. Etong huli, may siya eh. Hindi siya nakapag-host na maayos eh. Di ba? Kasi meron siyang sakit. Nilagnat, no? Tapos mamaya, biglang may sakit siya. Bigla siya bumulong, sana gumaling na ako. Nagdasal, oh! Ay, nagdasal ako! Hindi niya alam, nagdasal siya, oh! Di ba, nakaganyan si Enigma, 80s. Sana gumaling na ako. Biglang, sana gumaling na ako. Di mo alam, nagdasal ka, boss. Kanino mo hinihiling yan? Galing din, Pero iba rin yung ideology ng atheism. Ikaw, ano ka ba? Bininyagan akong Katoliko, pero ngayon hindi na talaga ako naniniwala sa religion. Pero naniniwala ako kay God. Parehas naniniwala tayo. ako merong... Anong tawag sa ganun? Agnostic ata. Agnostic, parang... naniniwala lang sa isang... kasi ang atheist, anti talaga. Ang agnostic, ang pagkakaalam ko, parang tama lang. Ayoko ng religion, division yan eh. Ako rin eh. Ayoko eh. Pero dahil andyan yung sinasabi nyo, minsan, kaya nga ako napunta doon. Sige na nga, sabi nyo, dito si Jesus eh. Paano nga, pasilip lang saglit. Pagsilip ko yung Meron nga akong joke dyan dati, tol. Parang, ewan ko kung paganda pakinggan to. Merong pare. Tapos, yung madre. Lalabing-labing sila. Sabi ng madre, Father, anong gagawin natin pag may nakatuklas sa ginagawa natin? Sabi ng pare, bahala na ni nasa taas. Narinig nung sakrista nagwawalis. Nasa bubong, buhay na ngayon mo, Father, nananahimik ako dito, damay ako. So, ano ka? Agnostic. May God. May higher self, may ganun. Naniniwala ka may creator? Oo, meron talaga. Flat Earth o bilog ang mundo? Ay, wala na akong paki doon. Kung ano man yan. Basta enjoyin ko buhay ko. Paano kaya, halimbawa yung parang out of nowhere, dahil di ka naniniwala, biglang lumabas si Jesus. Sa harap mo, tapos di ka naniniwala sa akin. Tapos paano mo siya sasabihin sa iba, magmukha kang baliw, no? Paano mo siya ikukwento? Ewan ko, panahon nila Abraham, ganun eh. Di ba Pakita yung Diyos sa akin eh. Papatay niya na yung anak niya, di ba? Tapos biglang dumating daw yung Diyos. Joke lang yun, huwag mong patayin yan. Pag kinuwento mo ngayon yan, baliw ka. Baliw ka eh. Sabi nga ni Elvis, parang mangyayari pa rin daw yung second coming. Sabi ko, sana mangyari, no? Para mapanood mo, no? Tapos pupunta siya, sakto piyesta sa amin. Kaya ka muna, Papa Jesus. Mamaya mo na kami kunin. Hindi naman siguro tayo kukunin. Ikaw, parang, ako kasi, kung pag tumagal na buhay ko, sana,
Mas pipiliin kung meron akong Diyos kaysa wala. Oo, mas maganda yun. O, parang wala namang masama eh. Kaso, hindi naman din natin pwedeng kontrahin o pilitin yung iba. Kanya-kanyang opinion. Paano ka ba magdasal? Ano pa rin? Ganun pa rin. Oo, kasi na culture eh. Sign of the cross. Pag dadaan ako sa simbahan, sign of the cross. Pero pag may kasama akong, kunyari, born again, hindi nagsa-sign of the cross, ang pinaka, parang ano ko, pag nagdasal tol, pumipikit talaga ako. Parang dinadama ko siya. Pag yung may nag-lead ng prayer, hindi ko siya pinakikinggan. Ako yung nagdadasal ako sa loob ko. Tapos, yung parang may kumikiliti sa loob mo. Parang ang sarap. Parang... Ganun din pag nagme-meditate ka eh. Tingin ko, ano yun, isa yun sa pwede mong ilagay sa arsenal mo, yung meditation. Para saan ba yun? Gusto kong makaalam ng ibang paraan, baka makatulong sa akin. Yung meditation kasi, isa sa pinakamasarap pakinggan dyan, si Joe Dispenza. Sino yun? Kalimutan ko kung anong lahi siya, pero na bangga siya ng bus, truck, habang nagbibisikleta, sira yung spinal cord. Sa hospital, sinabihan na hindi na siya makakalakad. Tapos, neuroscientist. So, inaral niya yung meditation, tsaka yung mismong paniniwala sa Diyos, sa superpower, sa higher self. So, parang yung meditation, ginawa niyang, parang, halimbawa, yung katawan natin, cellphone, o kaya iPad, tapos yung meditation, internet, tapos yung creation, yung higher self, yung ChatGPT na magbibigay sa'yo ng solusyon sa lahat. So, parang ang ginagawa ng meditation, kinokontrol niya talaga yung loob mo hanggang sa mailabas mo yung ano na yung nasa loob mo. Kasi kung ano yung nasa loob mo, yun din naman yung makikita mo sa labas eh. Kung ang loob mo puro galit, malamang puro gulo din makikita mo. Pero, talaga? Pero kung panatag ka na sa dibdib mo, sa loob mo talaga, kahit siguro may kaaway ka sa harap mo. Ang sarap patutunan yan, tol. Gusto ko yan. Isipin mo na lang, magkaaway tayo dati, kaya kitang kausapin ng ganito. parang na-advance lang, nauna ako nakapag-meditate nung bago yung flip-top. Pero syempre, hindi pa naman ako ganun kagaling na kaya ko na kontrolin lahat. Nagsisimula pa lang ako nun. Pero ngayon, parang much better na ako pag na-meditate ako, parang kaya ko gawin lahat. May ganun kasi ako. Kaya ko naman na siyang kontrolin. Kasi kung katulad pa rin ako nung dati, hindi kita kakausapin. Kaya lang, may point pa rin na pag nainis talaga ako, tol, na parang, hindi na ako makikipag-away, pero parang, ayoko siyang pansinin. Tulad yan, yung sa amin ni M-Side, di kami magkaaway eh. Meron may hindi kami pagkakaunawaan. Tapos to the point, ayoko kayong kausap. Pagainan niyo. Gugulo niyo. Oo, ayoko mo naman. Kaya, tangkinan niyo. Kaya yung kay Pistolero, imbis na pag-usapan namin na maayos. Binatel niyo. Oo. Hindi ko rin alam kasi sa kanya. Actually, meron talaga kami pinag-usapan nun. Pero yun nga, biglang naiba, sabi ko nga, tangina ba't mas pinili mo sa battle? Magkakaibigan tayo. Sabi, ginuman na lang kayo. Oo, nagkwentuhan tayo. Sa bagay, sabi ko, sana nag-inuman na lang. Style mo nga pala yan. Ngayon, doon pumasok sa isip ko, hindi mo siguro ako tinuturing talagang kaibigan. Kaya mas pinili mo to. Di si M-Site, gaganunin ko din. Lang yan. Ganun, may ganun akong attitude na, ayun, gusto ko rin alisin. Kaya kung makakatulong sa akin yung meditation at kung maaaral ko siya kung paano, sana makatulong sa akin. Kahit siguro, simulan mo sa 2 minutes eh. Doon din ako nagsimula eh. Mayroon ba siyang tutorial sa YouTube na ganun? May mga pwede kang mapanood, pero much better kapag kaya mo talagang pakiramdaman. Oo, sa bagay. Kasi bibilangin mo lang naman yung paghinga mo. Okay. Ang relax nun, tol. Diba? Na-imagine ko pa lang. Sa loob ka lang, hininga mo lang iniisip mo. Tapos parang pag pumikit ka, parang may makikita kang image na black and white. Yan. Yan yung clouded emotion, yan yung mga alaala, yung thoughts, yung mga iniisip. Saan siya mas magandang gawin? Tahimik na lugar? Oo, mas maganda. Sementeryo. Pwede, pagpikit mo ng gano'n, ba? Maganda rin, siguro sa mga open field. Pwede rin sa kwarto. Pero ako, mas gusto ko siya mga gubat. Oo, yung may tunog ng pulse, no? Oo, tapos may gagawin kang bato na nakabalance. Puta, parang si yun yung mga Shaolin yun Oo, may tunog ng ilog. Parang ang sarap nga ganun, no? Ang ina. Tatry ko nga yan, yung sinabi mo na yan. Gusto ko lang matutunan yung proper hanggang sa magawa ko na siya ng sarili kong paraan. Basta ma-adapt ko lang kung paano. Kasi kadit, ito habang nakapikit ako. Iba na
Pag hinga. Wow. Hindi, ang Relaxing. relax Oo. ka, no? So, paano yun? Pagka nag-meditate ka, 2 minutes, bibilangin mo lang hinga mo? Susundan mo lang hanggang sa magulat ka na lang, wala ka na dun. Wala, hindi lang pala, hindi, ano yun, parang, hindi na ikaw tong katawan na to. Isa ka na lang to na nakatingin sa'yo. Parang, Seryoso ba? parang gano'n, parang, Oo. anong gagawin pa ng katawang lupa ko? Oo. Tapos para kang may conversation sa higher self na ito, ipapakita niya sa yung daan, tapos ikaw nang bahalang gumawa. Pera na lang kung, halimbawa, nakita mo na yung gagawin mo sa meditation mo, pagkatas mo mag-meditate, natulog ka. Di wala rin. Bakit? Meron bang parang maipapakita sa'yo? Pag nag-meditate? Kasi nag-iisip ka pa rin eh. So, pag nag-meditate ka, nandiyan pa rin yung thoughts mo, nandiyan pa rin yung mga bagay na kailangan mong asikasuhin, mga dapat mong ayusin. So, yung mga problema nandito. So, pag mineditate mo, nandito yung solusyon. Makikita mo kung paano mo susolusyonan yung problema. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Di ba, parang may anong sagot sa problema ko? Actually, meron akong emotional problem, Tol. Naman, kaya naman, pero baka mas makatulong din siya pag ginawa ko yun. No? Tatry ko nga yan. Hinga-hinga lang talaga. Oo. Pikit lang. Pikit, hinga, meditation. Ganun lang yung basic o meron pang mas maganda? Yoga siguro, yung mga ganun. Pero ang hirap nun, di ko kaya rin. Yung gaganon? Oo, yung mga Stretching. Tangina, magnunuwatay na lang ako. Magpapamasahe na lang ako. Upo-upo lang siguro, yun na yung pinakamaganda. Tsaka siguro yung nature din ng mga nasa paligid mo, yung kausap mo, no? Sarap siguro nun kung halimbawa lahat kayo ganun yung parang trip. Tapos ganun ka positive. Actually, sila Lanceta, inanuhan ko rin eh. Parang meditate na kayo, kailangan yan. Kasi dati niligalig eh. Ngayon, gumaganon sila. Medyo okay na eh. Maganda na yung takbo ng buhay, pati si Invictus. Kaya nakakatuwa na. Kahit si Lance, kahit wala siya sa battle rap, nasusustentuhan niya na. Hindi tulad dati na kailangan niyang umiyak. Hindi namin mismo rin ng battle. May plano kang bumalik. Gusto ko lang manood, pero yung ako yung babattle, di ko na kaya talaga. Oy, kasi huling battle mo yung... Wala na, di ba? Kay Sak. Hindi, kay Sak ba yun? Hindi. Yung kay Romano. Patay kung patay. Oo, kay Romano. Oo, yung pumera lang kayo nun, sa alabang eh. Nagsulat mo si Romano eh. Sinayang mo lang. Tsaka malupit dun. Ang venue court, nakapang basketball ang busa. Sabi ko, bastos to. Hindi nga in-upload eh. Hindi ba nilabas? Hindi nilabas. Bakit daw? Ewan ko, kasi di ba yan, dinis ko si Awit eh. Kahit wala rin nangyari. Nasa liga niya eh. Kasi, alam natin kung anong purpose nito eh. Yeah, hindi, pagpo-promote lang to eh. Tanginang yan, tas hindi naman din pala in-upload, no? Ayun na yung huli, no? Gusto mo na lang manood. Oo, gusto ko na lang manood. Ay, paano kung halimbawa, biglang nagbago yung ihip ng hangin? Manood daw, flip. Enigma! Papatiling ka. Ay, battle? Hindi, imposible pero parang, multiverse, dito tayo. Isa sa mga sana na parang tapusin ko lang yung career ko. Alam mo yung retirement? Pagre-retire, okay, para sa NBA. Oo, isa lang. Sino na gusto mong kalaban kung magre-retire ka sa flip-top? Sino ba? Ikaw na lang. Pang-closure, no? Putang ina, sige. Dito na natin pag-usapan. Ang ina mo, naalala ko sinabi mo sa podcast. Battle tayo, Sherman. Hindi kasi, para sa akin, yun talaga. Panalo, hindi lang para sa ating dalawa. Tsaka meron tayong history kasi. Maganda yung story na putang ina, lalo ngayon. Parang ang mangyayari kung magbabattle pa tayo. Ako kasi, kung babattle ako, flip-top lang talaga. Tsaka kung babattle tayo, hindi na yung akatan eh. Hindi na ganun. Hindi na ganun. Iba yung ibig. Baka nga mangyari doon, nakikita ko may konting touch ng issue pero mas battle form na mas maganda siya feeling ko. Parang at tingin ko rin ang may doon ko ibibigay yung gusto kong iwan sa mundo. Yung parang sarap nun, tol, no? Yung parang ano bang iiwan kong legacy dito sa minahal kong ginagawa ko. Sarap nga din nun. Sana, pero kung hindi, wala. Ganun talaga. Boss, alam ko malabo, pero bite ko na eh. kahit panoodin lang si Akat, wag kay entrance siya pang 100 tao. Grabe naman. Pucha. Tas halimbawa, no,
retirement battle mo, badang. Tangina. Ay, iiwan mong legacy doon. Sasabihan ka nun, kaya na mo, Nico! Yung kinantot ni ganto! Wala, puta. Pero nung naglaban kami, isa sa pinaka-paborito kong paghandaan si Badong. Pero Napakadali. ang galing. Napakadali. Ang galing nung angulo mo doon, tol. Tangina, tuwa ako doon. Lalo yung round 3, yung parang... Maskara. Oo, yung nagmaskara ka na. Ano ba yung mga sinabi mo doon? Putang ina, yung parang... Normal lang yan. Oo, tangina, tol. Parang, hindi, kasi kung isipin mo rin naman parang, oo nga naman. Normal lang naman talagang malibugan. Na hindi kasi tayo sanay bilang sa Pinas, hindi tayo sanay na ganun ka bastos yun nga lang, ay puta. 'Di ba? Tatapik ka pa ng bibig yung pa kayang tangina sa bagay. Marami kasing di nakakagets na ang battle rap ngayon, ako lagi ko sinasabi sa reaction video ko, ang battle rap ay parang pelikula na. Kaso hindi naman natin siguro ilang taon pa. Pero hangga't buhay pa yung mga may mga kasabihang matatanda. Pero pag nawala na yun, dilipat na yan, yung mga nasalina natin na new generation. Yung pang mga pinag-aaralan na yung bars natin. Oo, yung mga bars na po tayo. Hindi, na yung battle rap, wala na yan, tangin lang yan, wala yan. Ganun na mangyayari dyan. Sa libro na nga Anyway, ayun, meron ka bang mga gustong i-promote, mga plano? Ayun, follow nyo ako sa YouTube. Sana, para maabot ko yung naabot ni Shernan. Bago. Hindi ko nga alam bakit ganun followers ko, subscribers ko Magaling ka talaga. Pag tinitignan kita, sabi ko, nahusay ng utak nito. Sa YouTube ko, tsaka sa Facebook, follow nyo ako dyan. Abangan nyo, may lalabas akong 2 karakter na album. Character album. Isang mabait, isang nakamaskara. Okay. Sa mga libro, nagpalit ako ng pangalan may mga lumalabas, pero hindi ko na sinasabi na ako yun. Talaga? May mga nilalabas ka? Ba't di mo sinasabing ikaw? Parang, syempre, tago mo na lang muna. Parang, hindi pa ako ready. Pero nakalabas na siya, nabibili na. As iba pangalan. Kasi nung una, Mangkalas Dapat hindi ko na ipapaalam na ako yun Yung sa Pinoy, so... Tungkol saan ba yung mga sinulat mo? Tungkol sa Pinoy, mga karanasan ng Pilipino, mga biktima ng sugal, ng adiksyon, mga sirang pamilya, na mga kwento lang na short reading lang na yung mga aral na natutunan ng mga nakausap ko dun. Kasi kwento siya talaga ng totoong tao. Mga nakausap ko, mga kaibigan. Minsan kwento ko talaga o kwento ng mga nakilala lang. Tapos yun, sinusulat ko lang dun. Parang ingay ng bawat Pilipino, P, tas ihe, noise, parang gano'n. Kaya Pinoys. Parang may, hindi. Ano pala yung rap group pala yung Pinoys. Parang dati pa ata yun. Pero ang sarap ng ganun, no? Parang yung pagsusulat, dati nagagawa ko siya, pero ngayon, ang problema ko, tol, sa totoo lang, dahil masyado na ako mainstream, wala na yung dating puso ko sa art. Meron akong utak, paano pagkakitaan. Tulad niyan, mag-post lang ako sa social media ng alam kong mababash ako. Pero marami akong likes at comments. Kikita ako doon, tol. Pero namimiss ko yung dating ako. Yung magsusulat kasi may nararamdaman. Yung tipong pag sumulat ka, mararamdaman mong nasa sitwasyon ka kahit hindi ikaw yun. Tapos pag sumulat ka ng love song, maiiyak ka. Sinasaktan. Nakikiligin ka. Hindi ko na maano. Wala nang pakaramdam. Sell out. Yun ang gusto ko malaman kung paano ko siya mababalik. Meron bang parang paraan yun? Hindi ko alam kasi naranasan ko yun sa battle rap Na? Yung wala nang pakaramdam sa ginagawa. Actually, laban ko kay Sixth Street, wala na Wala na. Basta sinabi mo na lang yung kung ano yung pwede niyang sabihin. Ay, pwede mo sabihin sa kanya. Parang wala na yung puso ko nun. Parang, oo nga naka-apekto kasi yung Vito Yung Mot J Black, di ba Cebu yun? Tapos parang pagkatas nun, wala na akong gana. Parang, ang sinira. Parang ang ganda talaga ng simula ng PSP. Biglang, dahil lang dun sa Vito boat, parang wala na. Oo nga no? Doon nagsimula parang wala na, flip-top na ulit. Imbis na ang ganda na sana ng run no? Ganunan sana Parang kompetensya parang wala. Tolongis yung may hawak. Hindi ako, pero nakikinig ako. Di sana po. Actually, ang daming error din talaga yun. Kaya ka nga binabayaran mo nga. Magkano bayad ng mga kurado doon? 40, 30, gano'n. Laki din, no? Sa flip-top, wala. Sa flip-top, wala. Pero, hindi naman din talaga yun yung namin. Parang, suporta lang. Ganun. Kasi,
malaki din naman talaga tatulong sa akin ng flip top. Hindi naman ako magiging artista rin, hindi ako mapapanood ni Coco. Na Batang Quiapo, probinsyano, ngayon nasa GMA ako. Dahil din sa flip top. Di ba yung parang, yung magkano binabayad nyo sa judge, 40K. Eto, bilangin nyo kung nasan ako ngayon. dahil nag-judge ako, dahil nasa flip top ako, ganun ko siya tinitignan. Hindi naman laging dapat pera ang pakisama. Totoo naman. Isa rin yun sa mga honest mistakes ko ng, yung pangit na naging character development ng Wakata eh. Kaya nga eh. Naging ROI, tangin na yun. Ayun, isa pa yun, yung ROI na yung pera, puro pera yung parang... Inahanap yung yung angkurito talaga eh. Kaso, lalabas pa ba yun? Hindi na, wala na yung galit eh. Oo, tangina. Tsaka iba aura mo nun, tol, ang dungis mo tignan. Darkness Oo, yun eh. lalo yung laban yun ni Deo. Oo. Tapos nung parang, tangina, parang ang itim mo nga nun, ngayon, mas parang natanggalan ka ng ng shaman, parang nawala yung shaman sa'yo eh. No, natanggal yung sanib. Oo, dati kasi po, lalo yung sa parang ang itim ni Nico, tapos parang ang dungis niya, parang di siya nalabas ng kwarto. Galing bundok. Parang pag binuksan mo yung kwarto, yung French fries nandito sa gilid. Parang ganun yun. Actually, recreated na lang na character yun eh. Kung lumabas ako sa flip top, bago yung yun, yung Akata na napanood nyo, mas kupal. Paano? Mas masama yung Akata nung bago yung flip top. Makikita rin siguro dun sa mga nagawa kong album. Na sa personality and disorder, may mga doon, may mga linya, parami, kantutan ng kantutan nyo Putang ina. Kung hindi flip top yung pandemic, gano'n? Oo, parang mas wild. Mas wild na Akata yung napanood kung yung Akata na naisalang sa flip top ay yung Akata na hindi pa nagme-meditate. Control ako. So, control pa yun. Oo, control pa yun yung napanood nyo. Siguro, putang ina. Actually, delikado nga yung ganung karakter mo tol eh. Parang, paano kung may mga taong hindi naman gets yung battle, tapos pag makita ka sa personal, anong sabi mo? May mga ganun eh. Parang kay Rendon. Diba? Tumigil din siya eh. Alam niyang may napipikon na eh. Pero kung yung sinasabi mo, mas wild yun, bago pa yun, tanginang yan. Malala. Parang parang si Naruto na may 9 tails ba yun? Parang ganun na yung lalabas. Hindi na ko control. Hindi, actually sila Kuya Med nakita pa yun eh. Yung alin? Yung nag-moro beats kasi ako eh, bago yung pero nawala din ako dun. Yun, nakita nila yun, yung masamang ako. Tangina, no? Grabe. Yun, meron ka pa bang ibang bago tayo matapos, ibang mga plano, mga gustong sabihin, promote, anything, tol? Meron pa ba? Mga gustong i-share? Ayun, basta follow nyo ako sa mga social media accounts ko kasi nandun na lang ako mag-update. Nasabi ko naman na yung mga pwedeng parating. Abangan nyo rin, sana makatugtog ako ng marami ngayong taon kasi hinanap siya ng kaluluwa ko. At madali nyo na akong kunin kasi hindi na ako naniningil na malaki. Magkano na lang? 500? Hindi naman. Talagang solve pa din. Oo, okay. Hindi naman sobrang laki pero ginagawa ko na siya kasi hinahanap na siya ng katawan ko. Nice. Ilang taon na lang ako, kucha. Gusto ko pala talaga mag-perform. Nice. Thank you, Tol. Maraming salamat sa pagbisita sa akin Dayo Podcast at maraming salamat sa pag-guest. Palakpakan natin, Nico. Thank you. All right.